Kabanata 921. Papatayin ko ang lahat ng dumarating para sa gawain. Oof, oof, oof. Tumabog si Jumbo sa matinding galit. Muli, naikuyom niya ang kanyang kamao at sumugod kay Tyr Summers. Sa oras na ito, naiwasan na ni Tyr ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Spectre sa maliksi na paggalaw. Ang bilis ni Spectre ay kasing bilis ng isang iglap, ngunit ang bilis ni Tyr ay wala sa mga chart. Sa isang flash ng malamig na liwanag, lumitaw ang armor dagger sa kamay ni Tyr. Umalangaw-ngaw ang mga saksak habang ang dibdib ni Spectre ay nilaslas ni Tyr, at ang pag-atake ay nagpalipad sa kanyang katawan palabas. Gosh! Isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Spectre. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, nalaman niyang bali lahat ng tadyang sa dibdib niya. Anong matalas? Punyal. Hindi makapaniwalang tumingin si Spectre sa kanyang dibdib. Noon lang siya nag-react sa katotohanan na siya ay malubhang nasugatan. Isang masakit na kirot ang dumating sa kanya nang siya ay sumuray-suray sa kanyang mga paa. Biglang hindi na makayanan ng kanyang katawan ang kanyang bigat, at napaluhod siya sa isang kabog. Ano ito? Napagtanto ni Jumbo, na nagmamadaling patungo kay Tyr, kung gaano kritikot ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na matatalo si Spectre kay Tyr ng ganoon kaga. Sa isip ni Jumbo, ang ideya ng pagtakas mula sa pinangyarihan ay umusbong, ngunit ang sitwasyon ay lumampas sa punto ng walang pagbabalik. Walang paraan para tumigil siya ngayon. Pumunta ka sa kabilang mundo. Ang dagandong ni Jumbo ay maihahalin tulad sa isang thunderstorm. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at binasag ang kanyang mga suntok kay Tyr na parang kakaiba. Gayunpaman, kahit na malinaw na nakita ni Jumbo na ang kanyang mga hit ay dumapo sa Tyr, hindi niya naramdaman na ang kanyang mga kamao ay nadikit sa kahit ano. Nang makapag-react siya, laking gulat niya, na-realize niya na ang after image lang ni Tyr ang nataman niya. Pagkatapos, isang malaking puwersa ang nabuo sa isang shockwave na dumating kay Jumbo at humampa sa kanyang dibdib. Boom! 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 Ang higanting elepante ay malinaw na nakarinig ng dumadagandong na kaluskos mula sa kanyang dibdib, na sinundan ng kanyang buong katawan na lumilipad pabalik na parang sirang saranggola. Ang Jumbo ay nabasag sa isang napakalaking tambak ng basura, na lumikha ng isang malaking hukay sa tambak. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, kaya't isang bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Bago pa makabangon si Jumbo mula sa tambak ng basura, nakalapat na ang punyal ni Tyr sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Tyr, minsan, ang 3 hari at 5 magigiting na general ng pamilyang Summers ay pumunta sa akin upang kunin ang utak ng buto ko. Sa oras na iyon, may ipinadala ako ng mensaheng ito sa mga Summers na walang kabuluhan. Maaari mong kunin ang aking bone marrow, basta bilang ikaw ay may sapat na kakayahan. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng darating para sa gawain. Poof! Walang awa, itinulak ni Tyr ang punyal pababa. Titig na titig sa kanya si Jumbo na dilat ang mga mata. Siya ay ipinadala sa kanyang kamatayan na may walang hanggang pagsisisi. Sa kabilang banda, talagang nagawa ni Spectre na tumayo sa magkabilang paa. Tinamantala ng tumalikod si Tyr para putulin ang ulo ni Jumbo, ginamit ni Spectre ang lahat ng kanyang lakas sa pagwagayway ng kanyang side para laslasin si Tyr. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang hampasin, lumingon si Tyr sa paligid at binaril ang armor dagger sa kanyang kamay na parang bala. Tumagos ang punyal sa dibdib ni Spectre at lumabas mula sa kanyang likuran. Nabahira ng dugo niya ang talam, ngunit agad itong sumangga sa bilis na nakikita ang mata, na parang ang dugo ay ganap na hinihigop ng punyal. Kaya lang, pinadala sa kamatayan ang 2 super fighter na pinadala ni Kirin Summers para hulihin si Tyr. Masyado siyang makapangyarihan. Sa kabilang banda, si Chasing Wind, na nagligtas lang sa pawn mula sa Crusher, ay nanood ng labanan na may tulala na ekspresyon. Ang uri ng nakakatakot na kapangyarihang panlaban na ipinakita ni Tyr ay muling nagmulat ng kanyang mga mata. Ang Gate Master nilang ito ay talagang makapangyarihan at nakakatakot. Pakiramdam ko, ang malalakas na mandirigmang iyon ay mga langgam lamang sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakahabol si Zilean at ang iba pa at nakarating sa pinangyarihan kasama ang isang grupo ng mga ahente ng Six Doors. Ngunit, sa oras na dumating sila, ang lahat ay tapos na. Gate Master, ito na. Nang makita ni Zilean ang mga katawan ni Spectre at Jumbo na nakahandusay sa lupa, nagbago rin ang ekspresyon ng mukha nito. Una, hindi niya inaasahan na matatalo ng ganoon kabilis ang kalaban. Pangalawa, nakilala ni Zilean ang pagkakakilanlan ni Jumbo.
Siya ay isang masamang tao na nakagawa ng mga krimen na lampas sa kapatawaran sa hilagang martial arts community noong nakaraan. Gate Master, ano ang pakay nila sa paggawa nito? Tanong ni Zillian. They came for me? Simpleng paliwanag ni Tyr. He continued, this matter does not involve the department. Gumawa ng wastong pag-aayos para sa mga kapatid na nasugatan at namatay, at ipadala ang pawn sa ospital. Maaari mong ipaubaya sa akin ang natitira. Oo. Ipinadala ng grupo ng mga ahente si Pawn sa ospital at pinaalis ang mga bangkay nina Jumbo at Spectre. Samantala, nakuha naman ni Tyr ang isang cellphone sa katawan ni Jumbo. Samantala, sa loob ng isang pribadong shooting range. Isang mahabang linya ng barbed wire na bakod ang nakapaloob sa daan-daang hektarya. Ang lupain ay natatakpan ng kakahuyan, gawa ng tao na mga ilog, at iba't ibang artificial na rock quarry. Sa kabilang bahagi ng parang, may isang gusali na may saradong gate. Ang saradong gate ay dahan-daang binuksan sa oras na ito, at lahat ng uri ng ligaw na hayop ay tumakbo palabas mula sa gusali. Ang mga kambing, kuneho, baboy ramo, at maging ang mga lobo ay pawang nagmamadaling lumabas sa gusali. Sa loob ng daan-daang hektarya ng parang, ang mga hayop na ito ay bumuo ng isang food chain kung saan ang mahihina ay biktima ng malalakas. Ang mga kambing at kuneho ay tumakbo sa harap, habang ang mga lobo at baboy ramo ay humabol sa kanila mula sa likuran. Ang buong eksena ay mukhang sobrang nakakagulat at duguan. Sa labas ng wire fences ay nakatayo si Kirin, na may hawak na baril. Tinutukan niya ang mga tumatakbong hayop na iyon. Sa tabi niya ay isang grupo ng mga lalaki at babae na may kakaibang uniforme sa labanan. Ang bawat isa sa kanila ay nakadamit tulad ng mga karakter mula sa larong Crossfire. Matatangkad at matibay ang kanilang mga figure, at lahat sila ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay, kasama ang isang military spike o granada na nakasabit sa kanilang mga baywang. Sa isang sulyap, masasabi na ang pangkat ay dumaan sa propesyonal na pagsasanay. Ang ilan sa mga miyembro ay mga madugong mersenaryo na nakaligtas sa mga misyon sa mga bansang nasalanta ng digmaan. Ang bawat isa sa mga sundalo ay nagtataglay ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang grupo ng mga sundalo ay kilala bilang Kirin Squad, Kirin Summers, Ace Firearms Unit. Sila ang nagpapatay ng mga mandirigma ni Luke Mills. Ang naglabas ng sniper rifle ni Hanley Foster at Denton Hansen sa Pine River ay sila rin. Para kay Kirin, kahit na ang individual na lakas ng pakikipaglaban ng squad ay mas mababa kaysa sa Black Reaper, White Reaper, at Spectre, mas pinahahalagahan niya ang koponan. Mula sa pananaw ni Kirin, ang mga thermal weapon ay mas makapangyarihan kaysa sa malamig na mga armas. Kahit na isa kang Grandmaster ng henerasyon, ano? Kung binigyan mo ng Gatling gun ang isang walang armas na lalaki, kahit na ang mga Grandmaster ay kailangang magpaalam sa mundo. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Kirin ang kanyang baril at tinutukan ang mga hayop na tumatakbo sa damuhan. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig na may bahagyang bahid ng kasamaan. Bang! Hinailan niya ang gatilyo, at isang malutong na putok ng baril ang tumunog. Isang tumatakbong baboy ramo ang agad na nahulog sa lupa. Gamulong ang malaking katawan nito ng ilang beses bago huminto. Naglagay ng malaking butas ang bala sa bungo nito. Bang, bang, bang. Kaagad pagkatapos noon, sunod-sunod na putok ng baril ang tumunog, tumpak ang pagkakamarka ni Kirin. Sa bawat bala niya, may hayop na mahuhulog sa lupa. Bawat putok niya ay tumatama sa target niya. Walang kabiguan. Kabanata 922. Bumaba. Noong una, si Kirin Summers ay tila nasa sabik, ngunit pagkatapos niyang magpaputok ng isang round, sumimangot siya. Siya ngayon ay tila bigo at galit pa nga. Professor, kunin mo dito, biglang sigaw ni Kirin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting lab coat at salamin ang tumakbo sa kanya ng napakabilis. Ang lalaking ito ang partikular na tumulong kay Kirin sa pagsasaliksik sa pulang gagamba. Oo, young master. Nandito ako. Ang hitsura ng propesor ay medyo kahabag-habag. Nagbigay siya ng impresyon ng isang taksil sa panahon ng digmaan ng paglaban. Patakbong lumapit kay Kirin, ang propesor ay hinarap siya ng may utang na loob ng ngiti sa kanyang mukha sa buong oras. Boom! Tinipa ni Kirin ang propesor sa lupa. These animals are not up to standard. Anong pinagkakaabalahan mo? Ang kanilang bilis ay nakakaawa, masyadong mabagal. Naramdaman ng propesor ang pananakit ng tiyan mula sa kanyang tiyan. Gayunpaman, may ngiti pa rin siya sa labi.
Pasuray-suray siyang bumangon mula sa lupa at nagmamadaling sinabi, "Kumalma ka, young master. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito kaagad." Pagkatapos, naglabas ng intercom ang propesor at sumigaw dito ng malakas, "Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Pilasan mo at pakawalan ang mga superclass na hayop." Sa oras na ito, sa loob ng gusali, narinig ng isang grupo ng mga empleyadong nakasuot ng puting lab coat ang utos sa pamamagitan ng intercom. Tinimulan nila itong gawin kaagad. Inilabas ang isang syringe na naglalaman ng red spider. Ang gamot ay patuloy na tinuturok sa katawan ng mga hayop na iyon. Makalipas ang 1 minuto, bumukas muli ang gate ng gusali. Isang nakakabinging dagandong ang maririnig mula sa loob. Napakalakas nito na maging ang lupa ay bahagyang nanginginig. Dumagundong. Ang isang malaking bilang ng mga hayop ay sumugod mula sa loob. Ang bawat hayop ay mabangis at mabangis, kumpleto sa mga mata na duguan. Nang tumakbo sila palabas ng gate, nakita ang isang liebre na tumatakbo papunta sa likod ng isang lobo at galit na pinupunit ang laman nito. Hindi nagtagal at itinapon ng lobo ang liebre sa likod nito at kinagat ang ulo ng mas maliit na hayop sa isang kagat. Humagulgol, humagulgol, humagulgol. Ang mabangis na pag-ungol ay magpapatinggal sa anit. Ang bilis ng pagtakbo ng mga hayop sa field ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa unang batch. Tama. Tama. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Kirin sa kaba. Tapos, dinampot niya ang baril niya. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na bumagsak ang mga hayop na iyon sa lupa. Maraming malalaking hayop na nabutas ng butas ang muling tumayo at tumakbo patungo sa lahat ng direksyon. Ganun pa man, ilang lobo ang lumingon at tumingin kay Kirin at sa kanyang mga tauhan. Mabangis na sumugod ang mga hayop sa grupo. "Ha, Terra. Lumapit kayong lahat dito." Tigaw ni Kirin. Tuwang-tuwa si Kirin na para siyang psychopath. Subconsciously, gusto pa niyang magmadaling umakyat at buksan ang grid gate para magkaroon ng close contact sa mga wild beast na iyon. Nakakatakot ang mga kilos niya sa mga taong katabi niya. Sumugod ang miyembro ng Kirin Squad para pigilan siya. "Young Master, dapat nating bigyang pansin ang ating kaligtasan." "Oh, tama." Takalang natauhan si Kirin. Tinaas niya ang kanyang baril, nagpaputok siya ng mga putok sa harapan. "Kayong lahat, patayin ang lahat ng larong iyan sa loob. Sumama ka sa akin at bunutin ang mga tumakbo sa kakahuyan." Kasunod ng utos ni Kirin, inilabas ng mga miyembro ng Kirin Squad ang mga armas na dala nila at nagsimulang magpaputok sa bakod. Ang dugo na sinamahan ng masakit na hiyawan ay ginawa ang espasyo sa isang lugar na gawa sa karahasan. I-reload ni Kirin ang clip niya. Muli, handa siyang buksan ang grid gate at maglakad papunta sa parang para maghanap ng biktima. Gayunpaman, biglang nagring ang phone na initabi niya. Tinilip ni Kirin ang caller ID sa kanyang phone at pinaikit ang kanyang mga mata. Jumbo. Nag-shushing gesture siya. Ang iba pang katabi ay agad na tumigil sa kanilang apoy, at ang nilalagnat na eksena ay agad na tumahimik. Si Jumbo at Spectre siguro ang nakakuha kay Tyr. "Haha, today is such a wonderful day." Kinuha ni Kirin ang phone niya at nag-swipe ng answer button. "Jumbo, huwag mong patayin ang batang iyan. Kung gagawin mo, ipapadala kita sa kung saan bilang kanyang kasama." Gayunpaman, ang boses na tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono ay hindi boses ni Jumbo kundi kay Tyr. "Kirin, you are so nice to me." Sarcastic na sabi ni Tyr. "Tyr." Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ni Kirin. "Ba't ka nakatelepono? Mahina ang 2 lalaking pinadala mo. They are not good enough to feed my appetite. Kung gusto mo talaga akong kalabanan, you have to show some real skill. Kung hindi, ikaw ang mamamatay." Sabay tumahimik si Kirin. Sa huli, wala siyang nasabi kundi nagpakawala ng kakaibang buhahahatawa sa telepono. Hindi niya ibinaba ang tawag bagkus ay diretsyong binasag ang telepono sa lupa. Sa isang talbog, lumipad ito sa hanay at agad na nilamon ng isang halimaw. Arg! Sa huli, hindi napigilan ni Kirin ang kanyang emosyon. Inilabas niya ang kanyang baril at binaril ang isa sa mga hayop sa isang tumpok ng karne. Ganun pa man, wala pa rin siyang paraan para mailabas ang galit sa puso niya. Itinaas niya ang baril sa kanyang kamay at pinalis iyon. "Bumaba ka." Ang nakapalibot na grupo ng mga miyembro ng Kirin Squad ay pawang naghuhubad ng kanilang pantalon. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa granazo ng putok ng baril. Sabay-sabay silang napabagsak sa lupa, nailigin ang mga bala na pinaputok ni Kirin.
Kung sila ay mga ordinaryong tao, lahat sila ay nahulog sa isang pool ng dugo sa oras na ito. Natigil lang si Kirin nang iputok na niya ang lahat ng bala sa kanyang baril. Ibinato ang sandata, muli siyang umungol sa galit. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nailabas ni Kirin ang galit sa kanyang puso. Noon, matagal nang sira ang paligid. Young Master, itutuloy ba natin? May mas mabangis na laro na magagamit sa hola, sabi ng propesor, sabay abot ng tuwalya kay Kirin na may papuring ekspresyon ng mukha niya. Kinuha ni Kirin ang tuwalya para panasan ang kanyang mga kamay, saka muling sinipa ang professor. Next time, I shoot you together with the game. Pagkasabi nun ay umalis na si Kirin sa galit, kasama ang Kirin Squad. Makalipas ang 10 minuto, nakarating siya sa maliit na kagubatan ng kawayan. Tinutulungan ni Black Reaper at White Reaper si Kirin na ihanda ang kanyang tinta. Ang desk ay isang piraso ng papel at iba't ibang uri ng mga brush. Naglakad si Kirin patungo sa desk at patuloy na winawagayway ang kanyang mga brush sa napakalaking piraso ng papel. Bagamat mukhang psychotic ang taong ito, ang kanyang mga kasanayan sa pagpipinta ay talagang kahanga-hanga. Kung nagpakadalubhasa siya sa pagguhit, maaari na siyang maging isang nangungunang artista sa kanyang henerasyon. Matapos gumugol ng kalahating oras sa pagguhit ng hitsura ni Tyr, kinuha niya ang isang punyal at marahas na sinaksak ito sa puso ng Tyr sa painting. Kabanata 923. Dalawang demand. Nabigo si Spectre at Jumbo. Patay na silang dalawa. Huminga ng malalim si Kirin Summers. Medyo nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang katotohanan iyon hanggang ngayon. Ang mga kakayahan ni Spectre at Jumbo ay itinuturing na nangunguna sa iba pang mga mandirigma sa ilalim ng utos ni Kirin. Noong una, akala ni Kirin na kahit sino sa dalawang iyon ay magagawa niyang ibagsak si Tyr Summers. Para makasigurado, hiniling pa niya sa kanilang dalawa na magtulungan sa misyon. Naisip niya na ang pamamaraang ito ay magagarantiya ng kanilang tagumpay. Sa pananaw ni Kirin, hindi maganda si Tyr. 10 years ago, umiyak pa yung guy na yon nung pinalayas siya sa Summers family. Noon, sinaksak pa siya ni Kirin. Kaya naman, hindi masyadong mataas ang tingin ni Kirin kay Tyr. Ngunit ngayon, si Kirin ay binigyan ng isang reality check na parang isang napakalaking suntok sa ulo. Ano ba ito? Pinatong ni Kirin ang kamao niya sa mesa sa harapan niya. Ang malakas na putok ay nagpakita kung gaano siya galit na galit. Sino sa inyo ang susunod na pumunta? Tinulyapan ni Kirin ang bawat isa sa mga naglalaban sa karamihan. Marami sa kanila ang sabik na kumilos, ngunit nang maisip nila kung paano natalo ang mga eksperto tulad nina Jumbo at Spectre sa mga kamay ni Tyr, nagsimula silang mag-alinlangan. Kahit na ang bounty ay napakalaking, ang isa ay dapat magkaroon ng kakayahan upang makaligtas sa misyon din. Si Thunderbird, ang kapitan ng Kirin Squad, ay naglakad papunta sa harapan habang nagsasalita, "Young Master, ipaubaya mo na sa amin. Maaaring si Tyr na iyon ay makapangyarihan, ngunit madali naming mapuputok ang kanyang ulo." Bagamat hindi kapani-paniwalang nabalisa si Kirin sa kaibuturan, nagawa pa rin niyang panatilihin ang katahimikan na dapat ay mayroon siya. Tanong niya, plano mo bang ipasok ang Kirin Squad sa 6 doors na may mga thermal weapons at polanan sila ng bloodbath? Well, taglit na nag-alinlangan si Thunderbird. Kinaway-kaway ni Kirin ang kanyang kamay at sinabing, hindi kayo makakapunta. Madaling patayin si Tyr, pero hindi ganoon kadaling ilabas ang bone marrow niya kapag nabubuhay pa siya. You guys should keep a low profile in the Celestial Empire. Pagkasabi nun ay tumingin ulit si Kirin sa ibang mga manlalaban. Now what? Usually, each of you is so proud of yourself, so pretentious. Sa mga oras na ganito, you are actually getting cold feet. Halatang hindi masyadong nasisiyahan si Kirin sa mga ugali ng mga lalaki niya ngayon. Karaniwan, sila ay walang batas at palaging ipinagmamalaki kung paano sila ginawa ng kanilang kapangyarihang panlaban na hindi magagapi sa mundong ito. Ngunit, pagkatapos nilang marinig na sina Spectre at Jumbo ay namatay, ang mga taong ito ay medyo naging wimpish. Hindi naman talaga nila kasalanan. Kung tutuusin, mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa pera. Nauubos na ang pasensya ni Kirin. Diretso niyang inilabas ang isang gintong Kirin card mula sa kanyang bulsa at inihagis sa lupa. Kung sino ang tumanggap ng task, de-double ang bonus niya. Kung walang handang magkusa na sumulong, we will decide by lucky draw. Nagkatinginan ang karamihan. Interesado ang ilan sa mga manlalaban, ngunit pinagmamasdan pa rin nila ang reaksyon ng iba.
Nang makitang walang gustong lumapit, napakunot ang noo si Kirin. Isang bangkos ng basura. Mag-drawing tayo pagkatapos. Maya-maya pa ay biglang humakbang si Luke Mills na nakatayo sa isang sulok. Master, ipaubaya mo na sa akin si Tyr. Ikaw. Tinitigan ni Kirin si Luke ng may interes. Saglit siyang nag-isip, at muli, nagpakawala siya ng nakakatakot na buhahaha sa kanyang mga labi. I had totally forgotten about you. Indeed, a newcomer has to show us some skills. Luke, sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang misyon? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Luke. Mayroon na akong malaking away kay Tyr, one of us has to die. But, I have 2 demands before I take on the mission. Demands? Tanong ni Kirin. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng paligid. Ang lahat ay nakatitig kay Luke sa gulat at hindi makapaniwala kahit gaano pa kalakas ang isang mandirigma, gaano man kalakas ang isa, narito, bawat isa sa kanila ay mga aso ni Kirin. Hindi sila kwalipikadong pag-usapan ang mga kondisyon sa kanya. Gusto mo bang makausap ako tungkol sa mga hinihingi mo? Naningkit ang mga mata ni Kirin at tumingin kay Luke. Naramdaman din niya na medyo katawa-tawa ang kahilingang ito. Bago ito, walang nang ahas na gawin ito, ngunit ngayon, nagawa na ito ni Luke. Siya ay medyo naiiba kaysa sa iba. Tell me, itong 2 demands mo. Ano sila? Tanong ni Kirin. Uminto si Luke ng 2 segundo, pagkatapos ay nagsabi, una, gusto ko ang mga pulang gagamba, ang pinakamagandang pulang gagamba na maibibigay mo sa akin. Ano? Nang lumabas ang mga salitang iyon, muli, nagkagulo ang karamihan. Si Luke ay talagang nagkusa na humingi ng mga pulang gagamba. Hindi lamang iyon, humihingi siya ng pinakamahusay na gamot sa stand. Salamat sa pananaliksik ng propesor, kasama niya ang bagong henerasyon ng mga pulang gagamba ni Kirin, ngunit walang nangahas na hawakan ang bagay na iyon. Ito ay malamang na magresulta sa kamatayan. Pagamat ang iba sa mga taong naruroon ay nagkaroon ng kontak sa gamot dati, ginamit lang nila ang banayad na uri na may pangkalahatang epekto. Kahit na noon, sila ay nagsasagawa pa rin ng napakalaking panganib sa pamamagitan ng pagkuha ng iniksyon. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na iyon ay ang mga labi lamang na tumagas mula sa Imperial Capital Royal Family. Masyadong makabuluhan ang mga side effect. Sa normal na mga pangyayari, malamang na masira ang mga meridian ng isang tao. Kung ang epekto ay masyadong matindi, maaari nitong gawing lumpo ang isang malusog na tao, o maging sanhi ng kamatayan sa kanya. Si Luke ay humingi ng pinakamahusay na kalidad ng gamot na Red Spider. Sa sandaling makuha niya ito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tataas sa maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang mga epekto, ang bawat bit ng kanyang katawan ay maaaring maubos. Maaari siyang maging baldado o mamatay pa nga. Ang posibilidad na mangyari ang sitwasyong iyon ay hanggang 80%. Ang pag-inom ng gamot na iyon ay halos walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Saglit itong pinag-isipan ni Kirin bago sinabing, Luke, kung bibigyan kita ng pinakamalakas na pulang gagamba, malamang mamamatay ka. Sigurado ka. Positibo. Marahil, ito ay isang pagpapasya na dapat talagang taglayin ng isang malakas na manlalaban. Tumanggo si Luke na may determinadong mukha. Paliwanag niya, with my combat skills alone, hindi ko matatalo yung Tyr na yan. Pero, kung kasama ko ang pinakamalakas na Red Spider, 50% sure ako sa success ko. Pati side effects, haha. May bahid ng awa ang tawa ni Luke. Nang maisip ni Luke ang kanyang buhay, napagtanto niyang nagbago na ang lahat simula nang magpakita si Tyr, dahilan para mahulog siya ng napakalayo sa dati niyang posisyon bilang isang bayani ng kanyang panahon na walang pinapansin kahit kanino. Bagamat hindi pa niya talaga nakipag-away kay Tyr, matagal na siyang natatalo sa digmaan sa kabataang iyon sa kanyang 20s. Nabigo si Luke ng husto, ngunit tumanggi siyang sumunod. Ano man ang mangyari, kailangan niyang manalo sa labanan laban kay Tyr, kahit na ito ay magbuwis ng kanyang sariling buhay. Hindi ako takot sa kamatayan. Gusto ko lang manalo. Deklare ni Luke na medyo duguan ang mga mata. Marahil dahil bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ang gintong singsing ng golden ring knife na daladala niya sa kanyang likod ay nanginig din ng hindi sinasadya. Nagpapalabas ito ng kalabog na tunog. Look at him. All of you? Just look at him. Check this guy out. Biglang naging manek si Kirin.
Siya ay kumikilos tulad ng isang malupit na guro ng klase, itinuturo ang kanyang mga walang kakayahan na mga estudyante habang siya ay nagmumura, na humihiling sa kanila na matuto mula sa pangulo ng klase na nag-aral ng mabuti. Tingnan mo si Locke, dapat matuto ka sa katapangan niya at kung paano siya hindi natatakot sa kamatayan. Aha! Kabanata 924. Naghintay ng 10 taon. Ang grupo ng mga lalaki na nakatayo sa tabi ni Black Reaper at White Reaper ay mukhang walang pakialam. Hanggang ngayon, hindi nila maisip kung bakit kailangang gumawa ng ganoong pagpili si Locke Mills. Professor, ilipat mo ang iyong malaking taba dito. Kasunod ng sigaw ni Kirin Summers, sabik na namang lumabas ang kaawa-awang propesor. Nagpapakita nga ang lalaking ito kahit saan at kailanman siya pinapatawag ni Kirin. Hindi siya regular na nakikita, ngunit sa sandaling sumigaw si Kirin para sa kanya, palagi itong humaharap sa kanya ng biglaan. Haha, young master. Go and bring me the super red spider, yung tipong may pinakamabangis na effect. Oo, young master. Taglit na nawala ang professor. Maya-maya, bumalik siya na may dalang box na nakakode. Nang mabuksan ang kahon, isang pulang test tube ang nakita sa loob na pinuprotektahan ng espesyal na nitrogen gas. Ang test tube ay napuno ng super red spider. Ang kulay ng super red spider ay mas pula kaysa sa dugo. Ang likido ay pula, ngunit ito ay kristal. Kung titignan ito sa labas, napakaganda nito. Pumunta si Locke at kinuha ang gamot kasama ang nakakode na kahon. Nang tingnan niya ang super red spider sa loob ng kahon, medyo naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Ang super red spider na ito ay nilikha pagkatapos kung linisin ang higit sa 10 tubo ng ordinaryong red spider. Ang mga epekto ay napakalaki. Kapag na-injected, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa triple, ngunit ang epekto ay tatagal lamang ng 5 minuto. Pagkatapos ng epekto, doon. Malaki ang posibilidad na mamatay ka. Ipinaliwanag ng propesor ang mga nakapagpapagaling na katangian ng super red spider ng detalyado. Binanggit niya ito ng smugly, na para bang ipinapakilala niya ang isang perpektong piraso ng likhang sining. Hindi na nagabalang makinig si Locke sa paliwanag ng propesor at agad niyang tinakpan ang nakakode na kahon. Pangalanan ng iyong pangalawang kahilingan, sabi ni Kirin. Iniunat niya ang kanyang kamay at tumingin kay Locke na may ngiti sa kanyang mukha, na para bang isa siyang diwata na nasa misyon upang magbigay ng mga kahilingan. Nakatingin ngayon ang diwata sa nangangarap at hinihiling na gawin ang kanyang pangalawang hiling. Ayoko maging aso. Gusto kong maging tao. Nang sabihin ni Locke ang kanyang kahilingan, muling natigilan ang mga taong naroroon. Marami pa ang nagsalubong ng kilay. Sa paggawa ng ganoong pahayag, hindi ba't malinaw niyang itinuturo na ang iba ay mga aso, at natumanggi siyang lumakad kasama nila. Muli, isang kakaibang tawa ang lumabas sa bibig ni Kirin. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Locke, tutulungan kitang mahuli si Tyr. Kung makayanan ko ang mga panggamot na katangian nitong super red spider at hindi mamatay mula rito, kailangan kong bumawi sa iyong pamilya Summers. After my recovery, I want to become a hard fighter of your Summers family. Not bound by a master-servant relationship, but one of pagtutulungan. Isang Summers family fighter. Pinaikit ni Kirin ang kanyang mga mata. Ang pamilyang Summers ay mayroon talagang maraming upahang mandirigma. Halimbawa, ang matandang lingkod na iyon, si Sean Yarn, na nagsilbi sa matandang may bahay. O, ang makapangyarihang pangkat ng pamilya Summers, ang 12 Horsemen. Lahat sila ay itinuturing na mga upahang mandirigma. Ang mga mandirigma sa antas na iyon ay hindi limitado sa mga mandirigma mula sa Hilaga. Nagmula sila sa buong bansa, at ang ilan ay mga super warrior mula sa overseas. Ang grupong ito ng mga mandirigma ay ang pangunahing suporta para sa napakalaking pundasyon ng pamilyang Summers. Ang bawat isa sa kanila ay tunay na makapangyarihan. Sa makatuwid, ang mga manlalaban na ito ay nasiyahan sa isang napakahusay na posisyon sa loob ng pamilya. Ang kanilang katayuan ay maaaring tumugma sa 3 hari ng pamilya ng Summers. Si Locke ay hindi isang ordinaryong tao. Mas malayo ang paningin niya kaysa sa Black Reaper at White Reaper, at iba ang paraan ng pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Sa makatuwid, handa si Locke na ilagay ang kanyang buhay sa linya. Ito ay hindi isang malaking deal kung siya nawala, ito ay magre-resulta lamang sa kanyang kamatayan. Ngunit, kung siya ay nanalo, siya ay magiging isang upahang manlalaban ng pamilya Summers, na nangangahulugang sa wakas ay umakyat sa hagdan.
May isang pagkakataon na ninais ni Locke na maging isang manlalaban ng pamilya Summers. Alam niya kung gaano kahalaga ang pagkuha ng mga mandirigma para sa isang pamilya, at kung gaano kagalang-galang ang mga mandirigma na ito sa loob ng pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, ninanais niyang maging isang pamilyang Summers na tinanggap na manlalaban sa lahat ng mga gastos. Ang lahat ay naghihintay para kay Kirin na magkaroon ng desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng isang upahang manlalaban ay isang malaking pakikitungo para sa pamilyang Summers. Okay, binibigyan kita ng salita. Hindi na nag-iisip pa ng matagal si Kirin bago siya pumayag. Bilang tagapagmana ng pamilya Summers, may karapatan siyang gumawa ng mga ganoong desisyon. Kung gayon, maraming salamat, Mr. Summers. Sa pagkakataong ito, hindi tinawag ni Locke si Kirin bilang Master, ngunit tinawag siyang Mr. Summers. Hindi naman nagalit si Kirin. Kakaibang buhahaha lang ang pinakawalan niya sa bibig. Kunin mo sa akin ang alak. Kailangan nating ipadala sa field si Locke, ang tunay na mandirigma. Buhahaha. Save it. Pwede tayong uminom kapag nagbalik ako ng matagumpay. Hindi pa huli ang lahat para uminom. Dahil tiyak na tinanggihan ni Locke ang alok ni Kirin na magpaalam sa kanya, tumalikod si Locke. Dala ang golden ring knife sa kanyang likod at hawak ang super red spider malapit sa kanyang dibdib, umalis siya. Sa likod niya ay muling umalangaw-ngaw ang kakaibang tawa ni Kirin, buhahaha. Sa gabi, ang papalubog na araw ay nakasabit sa kalangitan. Noon, oras na para sa mga empleyado na mag-clock off. Maraming tao sa punong tanggapan ang nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit at handa nang umalis sa trabaho. Ipinadala ng Six Doors ang kanilang mga sugatang ahente sa ospital at ginugol ang hapon sa pag-aalaga sa lahat. Nakaupo si Tyr Summers sa opisinang ito, katatapos lang makipag-usap kay Isaiah Yoder sa telepono. Ang insidente ngayon ay naganap sa isang piging na ginanap ng Yoder Group. Ngunit, ang target ni Spectre at Jumbo ay si Tyr, hindi si Isaiah. Sa makatuwid, ang bagay ay hindi gaanong nakaapekto sa Yoder Group. Ngunit, ang insidente ay nagsilbing babala din para kay Tyr. Kay Kirin naman ay maaaring hindi kasing daling harapin gaya ng iniisip niya. Ang pamilya Summers ay hindi kasing simple ng inaakala ni Tyr. Totoong si Tyr ay dating third young master ng pamilya Summers. Ngunit, noong panahon na siya ay nakatira sa kanila, siya ay isang binatilyo. Kahit na napakatalino ni Tyr mula sa murang edad, nagawa lang niyang kumamo sa ibabaw ng pamilya Summers. Ang panloob na gawain ng pamilya ay inilalayo sa kanya. Kasabay ng mga pagbabagong naganap sa loob ng dekada, matagal nang naiiba ang pamilyang Summers kaysa dati. Ang pamilyang Summers ngayon ay nakatayo sa tuktok ng hilagang super rich magnate. Ito ang karapat-dapat na kampyon, hindi lamang dahil ang pamilya mismo ay may malalim na pinagmulan, kundi dahil ito ay kaakibat ng hindi mabilang na mga pamilya sa hilaga. Napakalaki ng pamilyang Summers na halos imposible para sa isa na kulugan ito ng walang wastong pagpaplano. Magagawa ito kung dinala ni Tyr ang isang malaking bilang ng mga elite ng Regal Palace dito. Kung hindi, kahit na si Tyr ay may Six Doors blessing at ang mga pangunahing puwersa ng South, magiging mahirap na labanan ang Summers family. Ngunit, imposible lamang na hilahin ang malaking kapangyarihan ng Regal Palace mula sa ibang bansa patungo sa Celestial Empire. Kaya, ang lahat ng aspeto ay kailangang isaalang-alang mula sa isang pangmatagalang pananaw. Kung kahit si Kirin ay nagtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan, ang mga tao sa likod niya, si Lyra Jade at ang matandang mistress, si Gladys Dawson, ay tiyak na mas makapangyarihan. Nang matapos na harapin ni Jason Wind ang sitwasyon ni Pon at ng iba pa, pumunta siya sa opisina ni Tyr para ipaalam sa kanya. Gate Master, inayos na ang lahat. Wala sa panganib ang buhay ni Pon, pero nabali ang mga buto sa maraming parte ng katawan. May malalim at mahabang sugat din sa likod. Aabutin ng ilang buwan para gumaling siya. Bahagyang tumango si Tyr. Pagpapatuloy ng Chasing Wind, si Spectre at Jumbo ay sabay-sabay na pinaghahanap ng Six Doors at ng mga opisyal dahil sila ay mga kriminal na nakagawa ng karumaldumal na mga kasalanan, ngunit nawala sila. Hindi ko inaasahan na lilito silang muli sa komunidad ng martial arts ngayon. Gate Master, bakit kanila target? Dahil kay Kirin, sagot ni Tyr, pinadala sila ni Kirin. Simula pa lang ito. Mamaya, siguradong magpapadala pa siya ng mas malalakas na tao para puntiryahin ako. Sumimangot si Chasing Wind. Aniya, siya ang young master ng napakahusay na Northern Magnate family at ang numero unong pamilya sa buong North.
May mga chismis na siya ay internally appointed bilang tagapagmana ng pamilya Summers. Gate Master, kung pupunta siya para sa iyo, maaaring may problema. Darating din sa akin ang araw na ganito sa bandang huli. 10 taon ko nang hinihintay ang araw na ito, sagot ni Tyr. Kabanata 925. Paglabag sa 6 doors. Tumayo si Tyr Summers at pumunta sa mga bintana na nakatingin sa langit. Dumating na ang takip silim, at kaunting hiwa na lang ng araw ang natitira. Ang mga lumulutang na ulap sa kalangitan ay nagninangas na pula, tulad ng isang tilamsik ng sariwang dugo na ipininta sa langit. Isang silhouette ng isang figure ang dahan-daang naglalakad patungo sa pangunahing pasukan ng 6 doors. Isang mapanglo na figure ang tumatawid sa huling mga sinag ng papalubog na araw. Ito ay isang nakapanlulumong tanawin na pagmasdan. Ang mga kadena sa golden ring knife ay nanginginig at tumutunog sa bawat hakbang na ginawa ni Luke Mills. Ito ay parang simponya ng kamatayan sa ilalim ng kakaibang kapaligirang ito na binubuo mismo ng Grim Reaper. Dalawa sa mga kasama na nakabantay sa tungkulin ay nakita si Luke na papalapit mula sa malayo. Mabilis silang pumunta sa kanya. Ito ang punong tanggapan ng 6 doors. Lahat ng hindi autorisadong tauhan ay hindi pinapayagang pumasok. Umangat ang ulo ni Luke at matalim na tinignan ang dalawang guard. Ikaw ay. Nakilala ng isa sa kanila si Luke. Mabilis siyang umatras na para bang nakita niya mismo ang isang masama. Luke Mills. Ikaw si Luke Mills. Napasigaw siya sa takot, at mabilis na inilabas ng dalawang gwardya ang kanilang mga baril at itinutok ito kay Luke. Tumayo ka sa kinaroroonan mo at itaas ang iyong mga kamay. Gayunpaman, hindi natakot si Luke sa mga baril na nasa kamay ng mga gwardya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, patungo sa 6 doors building. Bang! Ang isa sa mga gwardya ay likas na nagpaputok. Nasangkot sa isang maapoy na pagsabog, ang bala ay pumutok, para lamang naiwasan ni Luke ang putok sa pamamagitan lamang ng pagkiling ng kanyang ulo. Kairing ang alarm at ipaalam sa gate master kaagad. Mabilis na nagdesisyon ang mga tanod. Ayaw nilang madamay si Luke dito dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Kilala bilang ikatlong pinakamakapangyarihang manlalaban sa hilagang martial arts community, isa rin siyang A-class na kriminal na gustong-gusto ng 6 doors at ng mga autoridad. Ilang sandali lang, isang nakabibinging sirena, ang mga tunog ng emergency alarm, ang umalangaw-ngaw sa mga compound ng 6 doors. Pagkaraan ng ilang sandali, marami sa mga kasama, hanggang sa 100 sa kanila, ay mabilis na nagtipon sa paligid ng pasukan. Bawat isa sa kanila ay nakaayos at mukhang solemna nang kaharap nila si Luke. Parehong narinig ni Tyr at Chae Seung-win sa opisina ang umaalingaw-ngaw na alarma at napakunot ang noo. Anong nangyayari? Pumunta si Tyr sa mga bintana at natarante nang makita ang isang malaking grupo ng mga kasamahan na nagtitipon sa pasukan. Ang mga pinto sa opisina ay itinulak sa sandaling iyon, at ang gwardya ay nagmamadaling tumakbo. Masamang balita, Gate Master. Ano bang problema mo? Mabilis na sinaway ni Chae Seung-win ang gwardya dahil sa biglaang pagpasok nito. Hindi niya gusto ang kanyang mga nasasakupan na walang pag-iingat. Mabilis na sumagot ang kasama, Luke Mills. Luke Mills is here. Luke Mills. Tyr at Chae Seung-win ay medyo nabigla. Hindi nila inaasahan na lalabas si Luke sa 6 doors, partikular sa oras na ito. Gayunpaman, mabilis na naunawaan ni Tyr ang sitwasyon. Dahil si Luke ay nasa ilalim na ngayon ng pagtangkilik ng pamilyang Summers, malamang na hiniling siya ni Kirin na sumugod. Ha, kawili-wiling mga oras na tayo ay sasalakayin. Tumawa si Tyr at tinungo ang main entrance. Sa pangunahing pasukan, higit sa 100 mga kasamahan ang ganap na napalibutan si Luke. Marami sa mga kasama sa ranggo ng kapitan ang nagbawi ng kanilang mga baril at itinutok ang mga ito kay Luke. Natigil sa isang mahirap na sitwasyon, si Luke ay hindi natakot. Malamig niyang tiningnan ang mga kasama at nakita niyang nakakatuwa sila. Sa malaking kalamangan sa mga bilang, sa bawat isa sa kanila ay may mga sandata, natakot sila kay Luke na nag-iisa. Kahit ngayon, walang nang-ahas na umatake sa kanya. Natatakot ba sila sa kamatayan? O naisip ba nila na napakalakas ni Luke para kalabanan? Gayunpaman, dahil binawi na ng 6 doors at ng mga autoridad ang warrant of arrest ni Luke, hindi na talaga nila ito kayang labanan. Ito ay dahil ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga nakaraang krimen ay nabura ng pamilya Summers. Anong gusto mo, Luke Mills? Lumabas si Zillian mula sa karamihan at same time na nagtanong.
Don't think that you can do whatever you want now that the Summers family have you under their wings. How dare you come to Six Doors? Are you surrendering yourself? Napatingin si Luke kay Zillian ng masama. Hindi siya nagkaroon ng anumang paggalang sa principal na ito, hindi noon, hindi kailanman. Gusto kong makita ang iyong gate master, nagsalita si Luke nang walang emosyon sa kanyang boses. Zillian retorted, sino ka sa tingin mo? Ako si Luke Mills. Biglang pumunta ang kamay ni Luke sa hilt ng kanyang golden ring knife. Hinugot niya ito sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, na ang talim ay isang masamang tanawin sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ibaba mo siya. Ang pagkilos ni Luke na hinugot ang kanyang kutsilyo ay nag-aalala sa karamihan. Tigaw ni Zillian, and with that, lahat ng associate sa paligid ay mabilis na sumugod kay Luke. Itigil mo na yung ginagawa mo. Tumagundong ang boses ni Tyr mula sa likuran. Nagbukas ang mga tao at pinayagan si Tyr, na sinundan ni Chasing Wind, na lapitan ang umiimbitahang bisita. Hinanap kita sa buong lugar, Luke Mills. Nagulat si Tyr nang makita si Luke na papunta sa Six Doors. Hindi ba siya napunta sa isang bitag? Sa matinding away sa pagitan ng Four Great Clans at ng pamilya Yoder, si Tyr ay naninindigan sa paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Nabawi man o hindi ang warrant of arrest para kay Luke ay hindi nakaabala kay Tyr. Hindi na sinundan ni Tyr si Luke dahil hindi niya akalain na may kakayahan pa pala siyang habulin ang pamilya Summers. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hahayaan niya si Luke ng ganoon na lang. Mayroon pa rin siyang lahat ng oras sa mundo at tiyak na tatapusin si Luke kapag napagpasyahan niyang ayusin ang mga nakaraan niyang sama ng loob sa pamilya Summers. Walang sino mang umasa na si Luke ay direktang pumasok sa head office, gayunpaman. Pag-isipan mo ito. Tikirin ay talagang nasa likod ng gawaing ito. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Tyr kung bakit dahil ito ay walang iba kundi isang misyon ng pagpapakamatay para kay Luke. Kabanata 926. Deklarasyon ng digmaan. Gusto ba ni Kirin Summers na panasan ni Luke ang Six Doors ng mag-isa? Wala na ba siya sa isip niya? Sa kabilang dulo, tumingin si Luke kay Tyr na may bahagyang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Ito talaga ang una niyang aktwal na pagkikita ni Tyr. Lahat ng naunang impresyon ng Tyr ay nagmula sa mga third-party na account ng mga kakilala at sabi-sabi. Tyr Summers. Bukas ng dapit hapon sa Pine River. Let's battle. Kinuha ni Luke ang isang declaration letter sa kanyang bulsa at ibinato kay Tyr. Nakuha ni Tyr ang sulat sa kanyang mga daliri. Kawili-wili. Tinatanggap mo ba? Napatingin si Luke kay Tyr nang may pag-asa. Nag-aalala siyang baka umasta si Tyr nang walang dahilan at arestuhin siya. Kung tutuusin, hindi niya ito teritoryo. Sa ngayon, si Luke ay parang isang lalaking pumapasok sa lungga ng lobo na mag-isa. Kaya naman gusto niyang malaman kung tatanggapin ni Tyr ang laban. Kung tumanggi siya o kumilos nang wala sa linya, masisira nito ang kanyang reputasyon. Hihihi. Tumawa si Tyr. Great. Sunset on Pine River shall be the death of Luke Mills. Hihintayin kita sa Pine River bukas ng gabi. Ibinalik ni Luke ang golden ring knife sa kaluban na nakasabit sa kanyang likod at umalis ng walang paalam. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis, si Zillian at ang iba pa niyang mga tauhan ay gustong pigilan siya para lamang pigilan sila ni Tyr. Ganito dapat kumilos, tapat at patas ang Six Doors. Pagkaalis ni Luke, ang Six Doors ay sumabog sa kaguluhan. Parehong si Zillian at Chasing Wind ay may tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha at nag-aalalang sinabi kay Tyr, Gate Master, pumunta si Luke Mills dito para magdeklara ng labanan. Mukhang napaka-confident niya, hindi mo ba naisip na may sabuatan sa likod nito? Conspiracy. Ngumiti si Tyr. Mukhang hindi ka pamilyar sa pakiramdam ng isang tunay na manlalaban at kung gaano kalupit si Kirin Summers. Nothing fishy. Gusto niya akong makuha ang bone marrow ko, yun lang. Sinabi ni Zillian, dahil tinanggap mo na ang laban, dapat ba nating iset up ang eksena para bukas? Iset up? Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Kailangan ko ba ng mga gimmick para patayin si Luke Mills? Sa huling pagkakataon sasabihin ko ito. Personal ang away sa pagitan ko at ng pamilya Summers. Bawal makialam ang Six Doors. Walang ganang magpaliwanag si Tyr at dumiretso sa kanyang quarters. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing pagkatapos talunin ang isang bagong nabuong larong puzzle. Pumunta siya sa Yoder Group at hinanap si Isaiah Yoder kinaumagahan. Pumalik ang lahat sa tamang landas pagkatapos ng muling pagtatatag ng Yoder Group.
Ang mga palatandaan ng pag-unlad at paglago ay makikita sa lahat ng dako sa punong tanggapan nito. Natuwa si Tyr nang makita ang nangyari. Kahit na ang kasalukuyang Yoder Group ay hindi maikukumpara sa isa mula sa 2 taon na ang nakakaraan, naniwala si Tyr sa kakayahan ni Isaiah na ibalik ang dating kaluwalhatian ng pamilya Yoder, na sinusuportahan ng pamilya Zonnega at Autumn Field Group. Sa oras na ito, abala si Isaiah sa pag-aasikaso sa lahat ng mga bagay sa kumpanya sa kanyang opisina. Mula nang magpasya siyang itatag muli ang pamilya Yoder, naging abala siya. Halos araw-araw siyang nakikita sa opisina, nagpapagol mula sa pagsikat ng araw hanggang sa dapit hapon. Ilang saglit pa lang, pero pamayat ng husto si Isaiah. Kahit noon pa man, siya ay mas masigla kaysa dati at isang tao na hinihimok ng ambisyon. Itinulak ni Tyr ang pinto ng opisina. Nang makita ang pagdating ni Tyr, mabilis na tumayo si Isaiah at sinabi, "Dumating ka, kapatid ko." "Oo." Tumango si Tyr at nagtanong, "How's everything?" Nakangiting sagot ni Isaiah. "Kailangan kong dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, ngayon pa lang ako nagsimula. Pero, marami akong pera kaya maayos ang takbo ng lahat, pati na ang operasyon ng pabrika at ng kumpanya." "Ang galing naman," sabi ni Tyr. "Bigyan mo ng kalahating araw ang iyong sarili ngayon. May masasaksihan tayo na kawili-wili." "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin si Isaiah kay Tyr, nalilito, hindi talaga nakukuha ang ibig sabihin ni Tyr. Sumagot si Tyr, si Luke Mills na lang ang natitirang miyembro ng 4 Great Clans. Tanging ang kanyang kamatayan lamang ang talagang maaaring magpahiwatig na naipaghiganti mo ang pagkawala ng iyong pamilya. "I am fighting Luke Mills at takip silim ngayon sa Pine River. I will avenge you." "Ano?" Nabigla si Isaiah. Hindi ba nakatakas si Luke Mills sa pamilya Summers? Bakit bigla siyang sumulpot? Napatingin si Tyr sa kanyang relo at sinabing, "Malapit na ang oras, dapat na tayong umalis. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang buong kwento habang papunta tayo doon." "Mahusay." Habang sila ay nagmamaneho, patungo sa Pine River, sinabi ni Tyr kay Isaiah ang kabuuan ng mga bagay na nasa kamay. Naging solemn na si Isaiah pagkatapos niyang marinig ang kwento ni Tyr. "Sa tingin ko, may kakaiba, kasama si Luke Mills na dumarating hanggang sa 6 doors para magdeklara ng labanan sa iyo. Natatakot ka ba na hindi ko matalo si Luke Mills?" Ngumiti si Tyr. Umiling si Isaiah at sinabing, "Hindi ko sinasadya iyon. Gayunpaman, sa tingin ko ito ay medyo kakaiba. Gayon din, nabanggit mo na si Kirin Summers ay isang kakaiba. Nag-aalala ako na baka may mangyari pa." Takot talaga siyang masaktan si Tyr dahil best buddy at savior niya si Tyr. Isa pa, nagsimula ang away ni Luke at Tyr dahil sa pamilya Yoder. Kung may nangyaring masama kay Tyr, makokonsensya si Isaiah sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngumiti si Tyr. "Don't worry. Si Luke Mills o Kirin Summers ay hindi ako inaalala. Gayon din, ang pakikipaglaban ko kay Luke Mills ay higit pa sa kanyang kasaysayan sa pamilya Yoder. Ito ay higit pa tungkol sa alitan sa pagitan namin ni Kirin Summers. Pareho kaming nasa point of no return ni Kirin Summers ngayon. Ipapaalam ko sa kanya ang tunay na takot." Habang nagsasalita si Tyr, hindi niya namamalaya na inabot niya ang kanyang baywang, kung saan nanatili ang isang napakahinang peklat. Nawala man ang peklat, nakaukit ng malalim sa kanyang puso ang mga emosyon at galit na dulot nito, na hinding-hindi makakalimutan. Noong araw na iyon, pinalaya si Tyr sa pamilya Summers. Si Kirin, na walang pakikipag-ugnayan kay Tyr dati, ay talagang lumabas para paalisan siya. Niyakap pa niya ito ng may luhang nalungkot daw siya para kay Tyr kahit hindi sila magkasundo. Ramdam ni Tyr ang sinseridad sa kinikilos ng kanyang stepbrother at gumanti ng yakap. Gayunpaman, si Kirin ay talagang nag-awit ng kutsilyo at sinaksak si Tyr sa kalagitnaan ng yakap. Mahirap paniwalaan na si Kirin, na wala pang 10 taong gulang, ay nakagawa ng kahindek-hindek na gawa. Tunay na napakalupit ang gawain, sinasaktan ang kanyang kapatid. Kabanata 927. Ang huling labanan sa Pine River. Kung hindi dahil kay Raiden Black at ilang iba pang hindi kilalang tao na tumulong kay Tyr sa likod ng mga eksena, hindi niya maaaring iwanang buhay ang pamilya Summers. Sumagot si Isaias, "Pareho kayong magkapatid na magkadugo. Walang sino mang umasa na aabot ito sa hindi pagkakasundo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, kaya pigilin kong magkomento. Gayunpaman, nagtitiwala ako sa iyo, aking kapatid, na mayroon kang mga dahilan kung ano ang iyong gagawin." "Salamat," tugon ni Tyr at pagkatapos ay umatras sa katahimikan.
Habang nagmamaneho sila patungo sa Pine River, nagsimulang lumubog ang araw sa kanluran, na nagbibigay kulay sa mga ulap sa kalangitan na maliwanag na pula. Ang labanan sa pagitan ni Luke Mills at Tyr ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan sa Hilaga, dahil parehong pinipigilan ni Kirin Sommers at Six Doors na maglabas ng anumang nauugnay na balita. Ito ang dahilan kung bakit walang mga manunood. Ito ay isang labanan ng isang personal na away at hindi mahalaga sa hilagang komunidad ng martial arts. Sa oras na dumating sina Tyr at Isaiah, Zillian, Chasing Wind, at ang natitira sa Six Doors ay nablock ang Pine River at ang mga perimeter nito. Tanging ang mga taong sangkot ang pinapayagang pumunta doon. Sabay-sabay, abala ang ilang speedboat sa pag-ikot sa kabilang panig ng Pine River. Sa pamamagitan nito, nagawa nilang itulak ang ilan sa mga bangkang pangingisda palayo at naalis ang isang makabuluhang space sa ilog. Ang mga speedboat na iyon ay mula sa pamilyang Sommers. Itinuro ni Chasing Wind ang mga sasakyang dagat at sinabing, may isa pang yate sa likod. I bet Kirin Sommers is in that one right now. Ma'am. Tumango si Tyr at sinabing, mukhang hindi na siya makapaghintay. Aba, nauubusan na rin ako ng pasensya. Nagpatuloy si Chasing Wind, marahil ay may baril sila. Naka-standby na ang lahat at nakatanggap ako ng pahintulot na gumamit ng mga sniper. Gusto kong tiyakin na ang labanan sa pagitan mo at ni Luke Mills ay patas. Kung iba ang iniisip ni Kirin Sommers, kami sisigot kaagad ng may puwersa. Kakalabanin mo si Luke Mills sa isang bangkang pangisda sa gitna ng ilog, Gate Master. Mangyaring maging maingat. Huwag kang mag-alala. Si Tyr ay napaka-relax at hindi masyadong nag-aalala tungkol kay Kirin na gumawa ng kahit anong underhandedly. Sa ngayon, ang kanyang bone marrow ang priority para kay Kirin. Saka lang dumating ang buhay niya. Handa na ang bangka, Gate Master, sabi ng isang kasama na lumapit kay Tyr. Magaling. Tumango si Tyr at tumingin kay Isaiah. Hintayin mo ako dito. Ipaghihiganti ko ang huli sa pamilya Yoder. Sagot ni Isaiah na may malalim na pagyuko. Kahit nalilito siya ay hindi niya ito pinakita kung sakaling magambala si Tyr. Si Tyr ay gumawa ng isang malaking lukso at dumaong sa isang maliit na bangka sa tabi ng ilog na ikinagulat ng lahat ng kalapit na nanunood. Ang Six Doors ay may speedboat na inihanda para kay Tyr, ngunit sa halip pumili siya ng isang maliit na bangkang kahoy. Paborito ng mga taga rito, sasakay sila sa bangka at mangingisda gamit ang mga cormorant sa ilog. May sagwan at poste ng kawayan sa bangka. May ilang mga ibon na makikita na nakasabit sa popa. Paglipag ni Tyr sa bangka, agad na nagsitakas ang mga natakot na ibon na ipinapapakpak ang kanilang mga pakpak hanggat maaari. Hinawakan ni Tyr ang poste ng kawayan at kinalas ang lubid na humahawak sa bangka patungo sa dalampasigan. Itinulak niya ang poste pababa sa ilog at ang bangka ay bumaril pasulong na parang palaso. Ang kanyang mga pagpapakita ng liksi at lakas ay higit na lumampas sa normal na mga limitasyon at pangunawa ng tao. Si Chasing Wind, Zillian, and the rest ay namangha kay Tyr. Ang kanilang impresyon kay Tyr ay pilit na nare-refresh sa tuwing makikita nila ang kanyang pagpapakita ng lakas. Kahit na nasaksihan nila ang agarang pagkamatay ni Spectre at Jumbo sa pamamagitan ng mga kamay ni Tyr, naramdaman pa rin nila na may higit pa kay Tyr kaysa sa nakita ng mga mata. Ilang daang metro ang layo, isang bangkang bakal ang nakaupong mag-isa sa gitna ng ilog. Maging ang maalon na kondisyon ng tubig, na may mga alon na humahampas, ay hindi makagambala sa bangka habang patuloy itong lumulutang sa ilog. Sa hulihan ng bakal na bangka ay isang kubyerta at humigit kumulang 100 talampakang kwadrado ang lapad, si Luke Mills ay kanina pa naghihintay sa kubyerta. Isang maliit na lamesa ang nakalagay sa harap niya, na may bote ng alak at ilang mani sa ibabaw. Wala nang laman ang alak at halos maubos na ang mani. Nakahiga sa tabi niya ang golden ring knife. Mahina na kumikinang sa sinag ng papalubog na araw, tila may sariling konsensya, na gustong manatili sa tabi ni Luke habang ginagawa nila ang huling paglalakbay. Si Luke ay umiinom sa deck ng bangka, walang pakialam sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nang dumating ang bangka ni Tyr na mabilis patungo sa kanya ay itinaas niya ang kanyang mga talukap, na parang isang master na nakakahanap ng mga tunog. Nandito siya. Sa hindi kalayuan, ang mga speedboat ay nagpapabagal sa kanilang mga patrol at bumaba-angkla sa paligid ng yate. Isang mamahaling sopa ang inilagay sa yate kasama si Kirin, nakasuot ng bathrobe, na tamad na nakahiga dito. Sa tabi niya ay nakaupo ang ilang magagandang bikini-clad ladies, naghihiwa ng prutas at naghahain ng alak.
Kahit napapalapit na ang tag-araw, medyo malamig pa rin sa simoy ng ilog at banayad na hangin. Ang mga babaeng nakabikini ay nanginginig sa lamig ngunit hindi naglakas loob na sabihin ang kanilang mga reklamo. Natakot sila sa hindi mahuhulaan na ugali ni Kirin. Paano kung hindi nila sinasadyang masaktan siya, at nagpasya siyang lunurin sila sa ilog? Nakatayo sa likod ni Kirin sina Black Reaper at White Reaper, sa paligid nila ay nakatayo ang mga miyembro ng Kirin Squad, na mukhang mag-ara sa kanilang mga full suit. Master, dumating na si Tear Summers. Nang makitang sinasagwan ni Tear ang kanyang bangka gamit ang isang poste ng kawayan, walang ibang naramdaman si Black Reaper at White Reaper kundi ang paghamak. Siya ba ay hindi maayos sa pag-iisip? Para siyang unggoy na gumagawa ng mga pakulo. Biglang tumayo si Kirin Summers at lumingon kay Black Reaper, at sinampal siya. Kulat na napatingin sa kanya si Black Reaper, nalilito sa kanyang sinabi. Kapatid ko siya sa ibang ina pero iisang ama, at sabi mo mukha siyang unggoy. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Black Reaper at nagmamadaling humingi ng tawad. Hindi niya alam kung ano ang kinukuha ni Kirin. Maaari niyang insultuhan si Tear kahit gaano niya gusto ngunit hindi niya pinahintulutan ang iba na gawin din iyon. Gayunpaman, ito ay maayos sa ibang mga pagkakataon. Ipinakita lang nito kung gaano kagulo ang proseso ng pag-iisip ni Kirin. Kabanata 928. Tyrant Blade. Kinuha ni Kirin Summers ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Mabilis lang, narinig ang nagyayabang boses ni Professor. Hello, Young Master. Kamusta, Young Master? Professor, ready na ba ang laboratory? Tanong ni Kirin. Ang pagsasaliksik sa isang perpektong red spider ay pareho ng aking ina at pangarap ko. Relax, Young Master. Handa na ang lahat, sagot ni Professor. Sa sandaling dumating ang bone marrow, lubos akong kumbinsido na kaya kung likhain muli ang isang walang kamali-mali na pulang gagamba. Sok! 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 Ang kakaibang tawa na naman ang narinig mula kay Kirin. Pagkatapos ay sinabi niya, mahusay. Malapit nang dumating ang bone marrow. Sa bangkang bakal, ibinuhos ni Luke Mills ang kanyang sarili ng isang baso ng alak at sinipsip ito. Pagkatapos ay inabot niya ang ilang natitirang mani sa plato. Hindi niya ininom ang alak at binawi ang kamay sa plato. Sa malapit, dumating na ang bangka ni Tear. Ang kahoy na bote ay itinulak sa ibaba ng waterline habang si Tear, na may malakas na pagtapak, ay tumalon at papunta sa bakal na deck ng bangka. Hindi na pinalamig ang alak. Umiling si Luke at ipinatong ang kamay sa mesa. Ang napakalaking at biglaang puwersa ay nagpadala ng mga mani sa hangin. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang mga kamay, at ang mga mani ay bumaril kay Tear na parang mga bala. Pumikit si Tear at umiwas sa mani sa isang mabilis na pagliko ng kanyang katawan. Para sa'yo. Muling ibinagsak ni Luke ang kanyang mga kamay, at ang bote ng natitirang alak ay binaril kay Tear. Awkward na sinalo ni Tear ang bote ng nakaunat ang mga kamay ngunit hindi tumuloy sa pag-inom ng mead. Sa halip, ibinuhos niya ang laman sa Pine River at itinapon din ang bote sa ilog. Hindi ako umiinom kasama mo dahil hindi kita nakikitang kaibigan. Ang kalahating bote ng alak na ito ay isang toast sa 30 at higit pang buhay ng tao na inalis mo sa pamilya Yoder. Tinatrato ka ng mabuti sa ilalim ng pagtangkilik ng pamilya Yoder. Gayunpaman, kinagat mo ang mga kamay na nagpakain sa iyo sa huli. Kasama ang ilan pang mga angkan, pinatay mo ang pamilya Yoder at kumitil ng napakaraming buhay. Ikaw ay mas masahol pa sa isang hayop. Hahaha. Umagalpak ng tawa si Luke na nagpapakita kung paanong hindi niya pinagsisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang nagwagi ay kukuha ng lahat. Agad na hinawakan ni Luke ang gilid ng mesa at binaligtad ito. Ilang pitik ang ginawa ng mesa bago bumagsak kay Tear. Pinasag ni Tear ang mesa ng isang suntok. Nagpalitan ng kaunting mga salita nang magsisimula na ang labanan. Tear Summers. Tinatapos na natin ang away natin ngayon. Mamatay ka, o ako. Si Luke, na inihanda ang lahat ng ito, ay lumukso patungo sa Tear. Kaagad, nagpalitan sila ng kamay at ito ay isang tanawin upang pagmasdan. Walang magarbo kapag ang mga tunay na mandirigma ay nakikipaglaban sa isa't isa. Bawat suntok ay tunay at totoo sa lakas. Sa isang kisap mata, nagpalitan na sila ng isang dosenang suntok kung saan si Tear ang mahigpit na namumuna. Si Luke Mills, nakilala bilang pangatlo sa pinakamalakas na manlalaban sa Hilaga. Gayunpaman, sa nakikita ko, hindi ka maaaring ituring na gabi sa nangungunang 10 sa timog. Ikaw. Masyadong mahina.
Boom! Malakas na dumapo ang kamao ni Tyr sa dibdib ni Locke. Isang mapurol ngunit dumadagandong na kalabog ang maririnig habang pinalipad si Locke bago bumagsak sa sahig, gamulong. Napahawak sa dibdib, nakaramdam ng matinding sakit si Locke at agad na niluwa ang dugo. Bago ang laban ni Spectre at Jumbo kay Tyr, hindi akalain ni Locke na mas malakas si Tyr kaysa sa kanya. Gayunpaman, matapos malaman ang parehong pagkatalo ni Spectre at Jumbo, napagtanto niya na maaaring hindi siya ang kapareha ni Tyr. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay humiling ng Red Spider mula kay Kirin bago ang labanan, kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa na talunin si Tyr. Tama ang nakuha ni Locke. Gayunpaman, mas malakas si Tyr kaysa sa una niyang naisip. Sa isang mabilis na sigaw, mahigpit na hawak ni Locke ang Golden Ring Knife. Ito ang pinakamalakas na sandata ni Locke at matagal na niyang kasama. Para sa isang manlalaban na tulad ni Locke, maaaring isa siya sa Golden Ring Knife. Golden Ring Knife. Sa isang malakas na dagandong, ang mga gintong kadena sa kutsilyo ay kumakales. Nang ibinaba niya iyon kay Tyr, parang may bumurang liwanag sa ulo ni Tyr. Malinaw na nararamdaman ang napakalaking banta mula sa Golden Ring Knife, maaaring maramdaman ni Tyr ang deadline ng kutsilyo kahit na siya ay ilang metro ang layo. Hindi siya naglakas loob na baliwalain ito. Paatras ng isang hakbang, tumalikod siya. Ang kanyang mabilis na reflex ay nagpapahintulot sa kanya na makaiwas sa laslas at sumunod sa isang sipa sa tiyan ni Locke. Sa isang malakas na putok, si Locke ay pinabagsak muli sa sahig. Ano ito? Sa yate na hindi masyadong malayo, hawak ni Kirin ang isang pares ng binocular malapit sa kanyang mga mata na nakatutok ng husto sa labanan. Hindi siya tumigil sa pagmumura at pagmumura mula nang magsimula ang labanan. Siya ay lubos na hindi nasisiyahan sa pagganap ni Locke. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na dominado ni Tyr mula sa get-go at ang pagkakataon na siya ay umusbong na panalo ay tila malapit sa wala. Walang nakakaalam kung masyadong mahina si Locke o mas malakas pa rin si Tyr. Anyway, ang dalawang conclusion ay mahirap lunukan ni Kirin. Bakit hindi mo kunin si Red Spider? Sa sabik na mga bisperas, inihagis ni Kirin ang binocular sa sahig at sinabing, ay inject ang sinumpaang pulang gagamba, Luke Mills. Huling nagluwa si Locke ng isang subo ng dugo. Sa wakas ay napagtanto niya ang malaking agwat sa pagitan nila ni Tyr. Namumuo ang mga ugat sa kanyang noo, at mga butil ng pawis ang namamasa sa kanyang katawan. Tumayo siya, mabilis na kinendisyon ang nagngangalit na galit, at muling sinumpa si Tyr. Tyrant Blade. Para bang inilagay ni Locke ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa napakaraming slash ng talam. Ang kutsilyo ay tila nabuhay ng ilang sandali at tila umuungal kahit papaano. Kabanata 929. Gurgle, gurgle. Isang napakalaking puwersa ang lumipad sa himpapawid na pinilit na harapin ni Tyr ang kanyang kalaban. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Locke. Isang suntok lang ang kailangan para mapabagsak ang 70% ng mga manlalaban sa komunidad ng hilagang martial arts. Bam! Parang umugaw ang kulog sa langit, ang Golden Ring Knife ay lumipad diretso sa noo ni Tyr. Gayunpaman, bago pa man maputol ng talam ang bungo ni Tyr, biglang nagbago ang ekspresyon ni Locke. Naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na humaharang sa kanyang malakas na suntok, na pumipigil sa kanya sa paglipat ng higit pa. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Locke, lalo na nang makita niya ang punyal na ginamit ni Tyr para sawayin ang kanyang mga laslas. Akala niya ay pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata. Ang Ormer Dagger. Nakatitig sa talim na nakadilat ang mga mata, hindi makapaniwala si Locke na ang Ormer Dagger na kanyang hinahangad ay nasa kamay na ni Tyr. Gamit ang Ormer Dagger sa kamay, hinarang ni Tyr ang pag-atake ng Golden Ring Knife. Nang magsalubong ang mga talim, kahit isang hindi sanay na mata ay makikita ang Ormer Dagger na dahan-dahang humihiwa sa matalim na gilid ng Golden Ring Knife. Imposible. Hindi makapaniwala si Locke. Sa mas tumpak, nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Ang Ormer Dagger ang dahilan ng kanyang katiwalian. Simula sa mga pag-iisip na angkinan ng punyal, kalaunan ay napatay niya si Scott Yoder at ang iba pang pamilya Yoder. Kahit na hanggang sa wakas, ang Ormer Dagger ay hindi kailanman kanya. Ngayon, muli niya itong nakikita, para lamang ito ang sandata sa kamay ng kanyang kalaban. Hindi lang iyon, natalo ng kanyang kalaban ang Golden Ring Knife gamit ang Ormer Dagger. Umuungol. Mabilis na binawi ang kanyang sandata, ang Golden Ring Knife at ang Ormer Dagger ay dumausda sa isa't isa habang lumilipad ang mga spark.
Isang hiwa ang lumitaw sa talim ng golden ring knife habang ang mga matutulis na gilid nito ay tumalsik. Umungol si Locke at akmang aatake na naman. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Tyr si Locke ng pagkakataon na gawin iyon. Akin na. Ungol ni Tyr at umatake. Siya ay mabilis, napakabilis. Kahit na ang isang makapangyarihang mandirigma na tulad ni Locke ay nahirapang subaybayan ang mga galaw ni Tyr. Sa gitna ng kaguluhan, marahas na pinutol ni Locke ang hangin gamit ang golden ring knife para lang makaligtaan niya ang lahat ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay naramdaman niya ang biglaang lamig sa kanyang dibdib. Lumitaw si Tyr sa harapan niya at sinaksak siya ng armor dagger ng malalim sa sternum. Splat! Isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak sa bibig ni Locke. Nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak siya at nahulog ang golden ring knife mula sa pagkakahawak niya sa sahig. Natalo ka, casual na sabi ni Tyr at hinugot ang armor dagger sa dibdib ni Locke. Napaatras si Locke sa gilid ng bangkang bakal, nagpakawala ng malisyosong tawa, at nahulog sa magulong tubig ng Pine River. Talo si Luke Mills. Sa kabilang panig ng mga pampang ng ilog, nakaramdam ng malaking ginhawa sina Jason Wind at Isaiah Yoder matapos makita ang resulta ng labanan sa pamamagitan ng kanilang mga binocular. Natapos ang labanan ni Tyr at Locke sa pagkatalo ng huli. Sa yate, si Kirin ay natigilan sa kinatatayuan matapos masaksihan ang resulta ng laban. Nawala si Luke Mills. Ayaw tanggapin ni Kirin ang realidad. Ang kanyang mga subordinate na nakatayo sa tabi niya ay mukhang medyo masama din. Parang ganon, Master. Pero, hindi niya ginamit ang Super Red Spider. Nabigla si Kirin at parang bata na sinusubukang intindihin kung bakit katumbas ng isa at isa ang dalawa. Exactly, Master. Hindi niya nagamit ang Red Spider bago siya pinatay ni Tyr. Hindi. Imposible. Umiling si Kirin. Hindi pa siya natatalo. Wait till he consumed the Super Red Spider. Siya ay lalabas na matagumpay. Sok. Si Locke ay bumulusok pabalik sa umaalingaw-ngaw na tubig ng Pine River at gumawa ng isang malaking splash. Ang mga ripples ay nawala ilang sandali, nawala ang mga huling bakas ng paghiral ni Locke. Ang mga pagkakataong mabuhay para sa malubhang na sugatan na si Locke, na nahulog sa maalon na tubig, ay napakaliit. Hindi naramdaman ni Tyr na ganap na matapos talunin si Locke. Para sa Locke ay sa pinakadesente at masyadong mahina upang ikumpara sa Tyr's nakaraang mga kalaban tulad ng Sachin Taylor. Dalawang layunin ang pagpatay sa kanya. Paghihiganti sa pamilya ni Isaiah at pagpapakita kay Kirin na tumawag ng mga putok dito. Gayunpaman, hindi alam ni Tyr na buhay pa si Locke kahit na bumulusok na sa Pine River. Palalim ng palalim ang paglubog ni Locke sa kailaliman ng Pine River. Habang pababa siya ay napabuntong hininga siya at kinapa ang kanyang bulsa. Hinablot niya ang Super Red Spider shot at sinaksak ito sa kanyang leeg. Agad na bumagsak ang kanyang hininga at nagsimulang umagos ang mga bibig sa kanyang bibig. Pinaon ng tubig ilog ang mga bukas na butas sa kanyang mukha. Gurgle. Kahit sino pang ordinaryong tao ay nalunod na agad. Gayunpaman, buhay si Locke na nakabuka ang mga mata at bibig. Ang kanyang mga mata ay naging dugo pula, kumikinang sa madilim na tubig ng ilog. Higit pa riyan, nagkaroon din ng matinding pagbabago ang kanyang katawan. Nagsimulang umumbok ang kanyang mga kalamnan, at lumitaw ang matingkad na mga ugat sa buong katawan niya. Sa kalaunan, ang kanyang kamisete ay pinutol, at siya ay nagmukhang isang kakaiba na ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga ugat. Gurgle. Lumuwa si Locke ng mga subo ng dugo at tubig, at sinimulan niyang ifliling ang kanyang mga paa sa paligid. Parang isda, lumangoy siya patungo sa ibabaw ng tubig. Anong nangyayari? Si Tyr ay nakatayo sa gilid ng bakal na bangka, tumitingin sa ilog upang makita kung namatay si Locke. Mabilis niyang nakita ang mga bula na lumilitaw sa ibabaw ng ilog. Pagkatapos ay parang kumukulo, dahil maraming bula ang patuloy na lumalabas. Napakunot ng noo si Tyr, dahil hindi pa siya nakakita ng napakasamang bagay. Nakaramdam siya ng masamang premonition, at bago pa niya ito may proseso, mula sa ibabaw ng ilog ay isang malakas na putok, na para bang isang warhead ang sumabog sa ilalim nito. Kaagad, isang figure ng tao ang bumaril mula sa tubig na parang lumilipad na isda. Sa katawan nito na nababalutan ng matingkad na pulang ugat at isang pares ng duguan na mga mata na lumulutang sa nakakapangilabot nitong mukha, isang kakaiba ang nakatayo sa gilid ng prow ng bangkang kahoy, na sinapit ni Tyr. Pinandilatan nito si Tyr at patuloy na umungol. Kabanata 930.
Halimaw. Luke Mills. Sa takot, hindi inaasahan ni Tyr na magiging ganito ang kasuklam-suklam na si Locke. Gayunpaman, hindi nagtagal at nakita niya ang karayom na tumusok sa kanyang leeg na may ilang patak ng pulang likido na natitira. Naintindihan naman agad ni Tyr. Kinuha niya ang pulang gagamba. At mula sa nakikita ko, ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang iba pang regular na Red Spider. Huminga ng malalim si Tyr. For one, laking gulat niya nang makita si Locke sa ganitong estado. Higit pa rito, ang pagkaunawa na ang Red Spider ay talagang isang mapanganib na gamot na may mga epekto na katulad ng gamot na nilikha ng isang sikat na pelikula. Sa totoo lang, walang pinagkaiba si Locke sa isang zombie o kahit isang halimaw. Ano yon? Nang makita nila ang biglang paglitaw ng isang freak, chasing wind, Isaiah Yoder at ang iba pa ay nabigla sa kanilang mga core. It's Luke Mills, he is still alive. But what happened to him actually? Nanlamig ang kanilang dugo. Ito ay isang masamang pakiramdam kahit na kung sila ay ilang daang metro ang layo mula sa freak ng isang nilalang. Sa yate, gayunpaman, tumawa si Kirin Summers matapos masaksihan ang mga pangyayari. Ginamit niya ang pulang gagamba sa huli. Perfect. Naku, nakakamangha. Hahaha. Tuwang-tuwa si Kirin at sumayaw sa kubyerta na parang nasisiraan. Ibaba mo siya, Luke Mills, ibaba mo siya. Hahaha. Yung bone marrow niya. Gusto ko yung bone marrow niya. I want the perfect Red Spider. Hahaha. Bilis. Pick. Natuwa si Kirin sa hysteria ng sandaling iyon habang ang katawan ni Locke ay nagsimulang kumulubot. Yumuko siya pasulong na nakabitin ang mga paa at huminga ng hirap. Oo. Pagkalipas ng ilang segundo, sumandal siya, hinubog ang kanyang mga kamay sa anyo ng isang kuko at umungal ng galit sa langit. Parang nawala lahat ng bakas ng katinoan at loika ni Locke. Nakatayo sa kubyerta, si Tyr ay tumingin kay Locke sa tabi ng bangkang kahoy dahil sa gulat. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta ang Green Dragon sa Hilaga para lamang turuan siya na ang pulang gagamba ay dapat na masusing imbestigahan. Masyadong nakamamatay na iwanang umiikot kahit kay Tyr. Sa sandaling ito, ang dagwang mga mata ni Locke ay nakatuon kay Tyr. Namumula ang kanyang mga mata at hindi man lang niya makita ng malinaw ang kanyang paligid. Nakatingin lang siya kay Tyr. Isa lang ang nasa isip niya, patayin ang lalaking ito. Dagendong. Isang halimaw na sigaw ang pinakawalan ni Locke. Sa isang malakas na pagtapak, lumubog ang bangkang kahoy. Nagpaputok siya ng parang kanyan patungo kay Tyr. Isa siyang halimaw, isang malupit na halimaw. Bam! 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 Tumalon si Locke sa kubyerta, at ang isang kamay ay nakataas sa isang kamao at ang isa naman ay kumalat na parang kuko, sinimulan niyang salakayin si Tyr ng magulo. Siya ay napakabilis at kumilos ng mas mabilis kaysa sa dati. Kaya't hindi ito mapapansin ng ordinaryong mata ng tao. Naramdaman ni Tyr ang unti-unting pagtaas ng banta at likas na umiwas sa pag-atake ni Locke. Arg! Ang pagkapagod at pagkahapo ay mga konseptong banyaga na kay Locke. Walang paghinto o pagkaantala sa kanyang mga pag-atake habang siya ay gumagalaw na parang robot. Whoosh! Iniindayog ang armor dagger, sinaksak ni Tyr ang katawan ni Locke. Gayunpaman, tila wala siyang sakit. Parang hindi lang tumago sa balat ni Locke ang talam. Hihihi. Si Locke ay tumawa ng masama at sinamantala ang pagkakataong sinaksak ni Tyr ang kanyang katawan, hinawakan ng lalamunan ni Tyr at tinulak siya. Nauntog si Tyr sa bakal na pader sa likod na bumagsak sa sobrang lakas. Ha, mahirap ito. Inilabas niya ang punyal at mabilis na sinaksak ng ilang beses ang katawan ni Locke. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Locke ang sakit bagkos ay hinigpitin niya ang pagkakahawak sa lalamunan ni Tyr. Sa desperasyon, nilaslas ni Tyr ang punyal at pinutol ang kamay ni Locke bago siya sinipa. Inalis niya ang dagwang kamay sa kanyang leeg at tumingin sa umuungol na si Locke na nakakunot ang noo. Halimaw. Sa nakikitang mga bagay, nagpasya si Tyr na huwag makipag-head-to-head kay Locke. Nang makasuhan si Locke, umiwas si Tyr at umiwas. Habang ang kanyang natitirang kamay ay nakataas sa isang kamao, sinimulan ni Locke na suntukin si Tyr nang walang pinipili. Ang bawat suntok ay parang sledgehammer na nagdudurog sa hindi mabilang na mga dent sa mga bakal na pader sa tabi ng Tyr. Nagpatuloy ito ng kalahating minuto hanggang sa tumalon si Tyr sa bubong ng bangka. Umangat ang ulo ni Locke at tumingin kay Tyr. Gumuso siya at kinuha ang golden ring knife na nakalatag sa sahig. Tumalon siya sa himpapawid, itinutok ang golden ring knife at may malaking kalabog na pilit na binuwag ang bubong.
Nakaiwas si Tyr sa suntok at tuluyang sumabog ang init ng ulo niya. Maaari ka lang magtagal ng ilang minuto pagkatapos gumamit ng droga para palakasin ang iyong kapangyarihan, Luke Mills. Kung ikukumpara sa pagsabog ni Sachin Taylor, napakahina mo para ikumpara. Isang napakalaking dagandong ang pinakawalan ni Tyr at ibinato ang armor dagger kay Luke na parang dart. Ang talo may tumago sa dibdib ni Luke na mahigpit na nakasandal sa mga dingding sa likuran niya. Kahit may malaking butas sa dibdib, nanatiling nakatayo si Luke. Gayunpaman, marahil ang mga epekto ng Super Red Spider ay nagsimulang humina habang ang kanyang manic outburst ay nagsimulang lumamig. Marami sa mga ugat na nagpapakita sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Tila sa wakas ay naramdaman na ni Luke ang sakit habang siya ay tumingin na mas nakakatakot. Mabilis niyang inindayog ang golden ring knife, ngunit hindi niya matamaan si Tyr kahit anong pilit niya. Isinara ni Tyr ang distansya sa pagitan nila ni Luke sa bilis ng kidlat at nagpakawalan ng mga suntok, na pilit na pinaalis siya sa bubong papunta sa deck. Para sa huling suntok, tumalon siya ng mataas sa langit at ibinaba ang kanyang kamao sa bungo ni Luke habang siya ay nahulog. Basag. Iyon ay tunog ng pagbitak ng mga buto. Damaloy ang dugo mula sa mga orifice ni Luke, at gumalaw ang mga braso niya bago siya bumagsak sa lupa.